Hallelujah. Thank you, Rod. Praise God. Alright, so isang magandang umaga po sa lahat. Are we all excited with the Word of God? Okay, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And ang bilis po ng panahon, ano? Kailan lang? January, ngayon February na. Amen. Lahat yata po ay excited sa buwan na ito. Okay? Walang excited. Okay, so let's open our Bibles, please, in the book of Isaiah, especially in chapter 61. And let's start reading from verse 1 hanggang po sa verse 11. Isaiah 61, verses 1 up to 11. Okay? Miriam, pwede bang pakibasa? The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. Aliens will shepherd your flocks, foreigners will work your fields and vineyards. And you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nations, and in their riches you will boast. Instead of their shame, my people will receive a double portion, and instead of disgrace, they will rejoice in their inheritance. And so they will inherit a double portion in their land, and everlasting joy will be theirs. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and iniquity. In my faithfulness I will reward them and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations, and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. For as the soil makes the sprout come up, and a garden causes the seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Lord, may you bless your word today na aming pong papag-aralan. May you also anoint each and every one of us that, Lord, your word na aming pong tatanggapin sa umaga pong ito ay maging living word, an active word, O God, in the lives of each one of us. And that we pray, Lord, may you accomplish your purpose sa buhay namin, Panginoon, kung anong nais mo. At sa araw na ito, Panginoon, naming dalangin, matanggap namin ang revelation mo, your rema, Panginoon, upang sa araw po nito, kami lahat ay mapuno ng iyo pong kapangyarihan, and even, Lord, ng iyo pong anointing, that as we receive your word today, Lord, your name will be glorified in the lives of your people. Lord, take your place now in our midst. Be glorified. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Binigyan ho natin ng title, ang topic po nito, Become the Tree of Life and Fill the Earth. Matagal na po nating pinapag-aralan ng Isaiah 61 verse 1 dahil alam naman po natin, this is the vision of our church. Hindi lamang po pangalan ng ating simbahan, kundi ito po ay pangitain na ibinigay sa atin pong
the father in faith of our church in 611, si Pastor Joshua. Ibinigay po ng Panginoon sa kanya ito bilang isang pangitain at ito nga po ang vision ng church and even the name of our church. Amen. Kakaiba yata yung pangalan ng church natin, ano? Dahil hindi lahat ng church ay naipangalan sa kanilang vision. Pero we are so thankful that God had given us ito pong topic po na ito for us to understand kung ano po ba ang Isaiah 61 verse 1, especially sa pinag-uusapan po natin bilang mga tree of life na sinabi po ng Panginoon, dahil napakahalaga po na maunawaan natin yung role natin, lalong-lalo na po sa mundong ito. Now, as 611 member, kinakailangan pong maintindihan din po nating mabuti yung vision, yung pangitain na ibinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil napakahirap na tayo po ay mamuhay, lalong-lalo na as a church, if we do not know the vision of our church. Can I hear amen? Napakahirap maging kapamilya sa isang tahanan kung hindi mo alam kung ano ang pangitain ng nanay at tatay mo sa bahay ninyo. Are you with me? Kaya minsan ay sa loob po ng tahanan ay salasalabat ang ginagawa ng mga member of the family if it's because we don't have one vision. Okay? Yung tatay iba gusto, yung nanay iba gusto, yung panganay hanggang bunso magkakaiba po ng gusto. Kaya nga sa loob po ng church, sa loob po ng isang tahanan, magkakaiba ng church, magkakaiba ng pangitain, kaya nga po yung church, yung tahanan nila ay interfellowship. Okay. Alam niyo interfellowship? Okay pa yung para church dahil wala kang pinapanigan. Pero yung isang tahanan na magkakaiba po ng pananampalataya, magkakaiba ng gusto, magkakaiba po ng pangitain, ang hirap pong ayusin yan. Alright? Para kang sumakay sa isang bus na kung 60 ang pasahero, ay meron din pong 60 na manibela. Saan kaya makakarating yan? Okay? So mag-ingat po kayo sa mga sasakyan ninyo. Baka kung gaano kadami yung pasahero, ganun din kadami yung manibela, baka po wala tayong mararating. And so it's very good na pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin na maunawaan natin maging kayong lahat na nanonood online, members of this church, isa pong panawagan na tayo po ay magkaisa, lalong-lalo na mag-uumpisa pa lamang naman po tayo ng panahon, ng taon. It is good for us to be reminded of the vision of the church para sa ganun ay alam po nating ilugar ang atin pong mga sarili upang sa atin pong paglalakbay bilang isang pamilya, alam natin kung saan po tayo patutungo. Can I hear amen? So, this is not just a vision, but I believe ito po ay dapat maisapuso po natin at ito po ay maisapamuhay po natin bilang 611 member po tayo ng church po nito, makiayon, makiisa, at tayo po ay, alam niyo, realign yourself doon po sa kung saan tayo patungo, kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung dapat. Alam ko po na lahat tayo, sa buhay po natin, we will be very fruitful. Can I hear amen? For all of us naman ay nananalangin yata for a fruitful life dahil ito po ang nais ng Panginoon. Ang sabi po niya na tayo ay maging mabunga at ang atin pong mga bunga ay mananatili magpakailanman. Now, let's start in Isaiah 61. In point 1 of this topic, sabi po doon, called to be the tree of life. We are all called to become tree of life. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka para maging tree of life. Now, marami pong beses na narinig po natin, meron pong dalawang tree na pinag-uusapan, the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. At alam po natin, tayo na mga nilikha ng Panginoon, pinili ng Panginoon as born-again people, we need to become a tree of life. Now, doon po sa Isaiah 61,
verse 1 hanggang po sa verse 3, sinabi po dito, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor, and to release from darkness of the prisoners." And sorry. "He has sent me to bind up the brokenhearted and to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners." So verse 2, "To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, and to comfort all who mourn." Verse 3, "And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of spirit of despair." At ang sabi po doon sa susunod na talata, "They will be called ox of righteousness." Sabi nga po natin, ox of righteousness. And not only to be called ox of righteousness, pero ang sabi po ng Panginoon, ang claim po ng Panginoon, we will be the planting of the Lord. Tayo po yung tanim ng atin pong Panginoon. Alam niyo, sa gospel ay meron pong mga parable na ginamit doon. Meron pong isang lupain, may nagtanim ng mabuting seed. Pagkatapos nung natulog, yung gardener, yung farmer, ay meron naman pong naghasik ng masamang tanim. And you know, whether you like it or not, tayo po yung mabuting tanim at meron pong mga masamang tanim. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yung mabuting tanim. At sabi po ng Bible, sabi po nung servant, "Lord, gusto mo ba na bunutin na namin yung mga masasamang tanim?" At sabi po nung may-ari, "Wag, kasi madadamay pati yung mga mabubuting tanim. Hayaan mo silang lumago, pagkatapos pag sila ay naging matured," sabi po niya, you will uproot yun pong mga masasamang tanim, and then yun pong mga mabubuting tanim, kunin niyo ang mga bunga at dalhin niyo sa barn. And you know, brothers and sisters, it is very important for us to understand our position as children of God sa mga panahon po na ito. The Spirit of God was given to us. Ipinagkaloob ng Panginoon ang kanyang Espiritu po sa atin dahil meron po siyang nais i-accomplish sa buhay ng bawat isa. Nung ang Panginoon ay umakyat sa langit, after His death, He was buried, and then after 3 days, He rose again from the dead, and then He ascended in heaven and now seated at the right hand of our God. Do you believe this? Kaya ang Panginoong Jesus ay wala na po sa lupa, wala na rin po siya sa grave, kundi nandun na po siya sa presensya ng Diyos Ama sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Ama. Pero hindi po niya iniwan na orphan ang church. Hindi po niya tayo iniwan na hindi po binigyan ng assurance na tayo po ay magiging safe. It is because God promised the Holy Spirit to His people. And now, my brothers and sisters, ang Holy Spirit po na ito ay pinagkaloob na ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, you are not an orphan. Hindi rin po tayo alone, kundi tayo po kasama natin ang Holy Spirit. And that Holy Spirit na tinanggap po natin, ang sabi po ng Bible, He had given us the anointing. Ano po yung anointing? To proclaim good news. Listen very carefully. As born-again Christians, my brothers and sisters, kung bakit meron pong born-again experience sa buhay po natin, dahil lahat po tayo ay galing sa kasalanan. Can I hear amen? At yung kasalanan po natin, yun ang dahilan kung bakit hindi po tayo napupuno nung kapangyarihan ng Diyos, ng presence ng Panginoon. It's because of the sin, yun ang nagpapasama sa katawan natin. And so we can never be filled with the Holy Spirit until such time
na tayo po ay magsuko ng buhay sa Panginoon at pagkatapos tanggapin si Jesus as Lord and Savior, and then the Holy Spirit will come. And when we have that Holy Spirit, sabi po ng Bible, He will give us the anointing. Ano ho ang ibig sabihin ng anointing? The power of the Holy Spirit. Bakit kailangan mo ng power? Sabi po ng Bible, verse 1, bakit kailangan ho natin yung power ng Panginoon? Verse 1. In order for us to preach good news. Sabihin nga po natin, good news. Say it again, good news. Say it again, good news. Okay, alam niyo po ba na sa panahon po natin ngayon, mas maraming mga kwento tungkol sa bad news kaysa sa good news? Amen? Obserbahan po natin, kahit sa loob po ng bahay madalas, ang nakikita po natin ay yung mga pangit na nangyayari, yung hindi kaya-aya na nangyayari, at bihira ang panahon na tayo po ma-appreciate natin yung mga magagandang bagay na nangyayari. Okay? Dahil likas po sa tao ang wala pong contentment. Tanongin mo ngayon katabi mo, kontento ka na ba sa buhay mo? Tumanggap po tayo ng blessing, masaya ka na dapat. Pero nakita mo, mas malaki yung blessing ng kabila, nalungkot ka na. Okay? Tama po ba? And oftentimes people, it's because of this attitude, ang hirap po nating mag-preach ng good news. But remember, as people of God, as born-again Christians, we should preach good news. We preach good news to ourselves. We speak good news about people. We speak good news about situations. At alam niyo po, yan ang dahilan kung bakit po tayo binigyan ng Spirit ng Panginoon. For us, that we can speak about good news. Can I hear a amen? At hindi lamang para mag-preach ng good news, but sabi po ng Bible, we are sent to bind up the brokenhearted and to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. Ang dami pong mga tao na dapat nating palayain, tulungan, dahil ito po ang pagkakatawag natin. Okay? We are called dito po sa purpose po na ito. And so my beloved brothers and sisters, we are called to be trees of life. Ilang araw ko pong pinapag-aralan, ito pong tree of life po na ito. Doon po kasi sa verse 3, pwede ba natin makita yung verse 3? Okay. And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and a garment of praise instead of spirit of despair. Tayo daw po ay tinawag ng Panginoon not to discourage people, but we are all called to encourage people. Can I hear amen? Na tayo po, kapag nakita nila tayo, nakausap po nila tayo, hindi po sila lalong nabigatan, kundi lahat po tayo nakakausap po natin, ma-uplift, ma-encourage, at sila po ay magkaroon ho ng panibagong pananaw sa buhay. And that is the calling of every 611 member. Kahit saan tayo naroroon, ano man ang edad po natin, if you are a member of this church at naintindihan po natin yung vision ng church, yung pangitain ng Panginoon sa church po nito, ito po yung nais ng Diyos para sa lahat sa atin. Amen? Number 1, that we need to receive the Holy Spirit. And that each one of us, every day, we need to pray for the Holy Spirit. Lord, fill me with your Holy Spirit. Marami po tayong mga discouragement sa buhay.
Tama po ba? Marami po tayong mga kanya-kanyang problema. Meron po tayong mga kanya-kanyang pangangailangan. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, alam kong may problema ka. Alam mong may problema ako. Pero alam niyo, dapat bang pinag-uusapan yung problema natin? Siguro naman dapat. Pero lagi po nating tatandaan. Ano sabi po ng Bible? Cast all your cares on Him, for He cares for you. Meron po siyang invitation, kayong lahat na nabibigat ang lupa, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Nabasa na po ba natin yan sa Bible? Ilan ang nakabasa? Taas ang kamay. Good. Ilan ang nakaintindi? Ilan ang gumawa? Dahil marami pong mga tao alam ang salita ng Panginoon, ang problema, ang hirap po gawin, ang hirap pong ipamuhay. But you know, as Christians, after reading the Word of God, after meditating the Word of God, kinakailangang gawin po nating active yung Word na tinanggap po natin. Madalas ko pong sinasabi sa pulpit, the Word that was sent to us will accomplish great things in our lives. Lahat may problema, lahat may pangangailangan, lahat may kabigatan, lahat may discouragement. But the invitation of the Lord, sinabi niya, come unto me. Kayong lahat ng mga nagbibigyan ng lubat, bibigyan kayo ng kapahingahan. Totoo po yon. And then cast all your cares on Him, for He cares for you. The Bible says, totoo po yon. At pag ginawa po natin yan, mapapalaya po tayo. Amen. Alam niyo kung bakit? It's all because of His Spirit that is in us. Kaya sabi po ng Hosea chapter 4, Zechariah chapter 4 verse 6 says, it is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So lahat ng bagay na hindi mo kayang gawin sa buhay mo, with the Spirit of God, you can do it. And so every day, kinakailangan hong ilagay natin sa puso at isipan po natin as 611 people. Open your Bibles every day and go back to Isaiah 61 verse 1. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. And there you will realize the Spirit of God, siya po yung magbibigay sa atin ng sapat na kapangyarihan upang magawa natin ang lahat nating mga dapat gawin. Preaching the good news, healing the sick, amen? Ministering to those people that are captives. At alam niyo po, ang lahat po ng ito, it's all because of the Spirit of God. Sabi mo nga sa katabi mo, because of the Spirit of God. Now, let's go to verse 3. Sa verse 3 ng Isaiah, they will be called ox of righteousness. Can we read that part? They will be called ox of righteousness. Now, pwede po ba nating basahin yan in a very personal way? I will be called ox of righteousness. Can we say it again? I will be called ox of righteousness. Pinapag-aralan ko po ito. Hinanap ko po yung ibig sabihin ng oak. It is a tree. Okay? Yung sinasabi po kasi ng Bible na tayo po ay oak of righteousness. Ox of righteousness. Hinanap ko po yan. Sabi ko, gusto ko makita kung ano yung oak tree. So, pwede ba namin ipakita sandali? Sa dami ng puno. Yan po yung nakita ko, yan ho yung nahanap ko. Pwede ba natin palakihin sandali? Ang oak tree po pala ay isang kahoy na napakalaki.
Yung unang na-review ko po diyan ay pwedeng mabuhay siya ng up to 400 years. Kung gaano kalayo, kung gaano kahaba yung panahon ng pananahimik ng Diyos nung araw dahil sa rebellion ng Israel, ganyan siya po pwedeng mabuhay. Pero nag-research pa po ako, pwede pala siyang mabuhay up to 16 to 18 years. 180 years. So isipin nyo kung gaano siya kalaki. Isipin nyo kung gaano siya kataas. At ang principle po pala ng kahoy, lalong-lalo na yung mga kahoy po na yan, kung gaano kataas yung puno, ganun din kalalim yung kanyang roots. Dahil sa laki ng kahoy po ng oak, kapag siya ay tinamaan ng bagyo, kung hindi po ganun kalalim ang kanyang ugat, hindi siya mabubuhay ng 400 years to 800 years. Tano dati umay nga bagyo, alis to lang iso na nga mabuwal. Kaya ang galing ng Panginoon nung ginamit po niya, itong figure po na ito, nung sinasabi niya na tayo daw po ng mga Kristiyano, we are called to be oak of righteousness. Can we say it again? Oak of righteousness. A very big tree na sinasabi po ng Bible, ganun tayo kalalim, ganun tayo kalaki. Kaya po pala niya pinili ang oak para po ihantulad tayo ng mga Kristiyano. At hindi po lamang yung lalim ng kanyang mga ugat, yung laki ng kanyang, yung taas niya, yung yabong ng kanyang mga branches, pero oak trees, ang sabi po ng Google, kung aaralin po ninyo sa Google, oak trees improves air quality. Ang galing, ano? Na kaya po niyang sumipsip ng carbon dioxide at pagkatapos ay maglabas po siya ng isang process na hangin ng oxygen. At ito po yung nagbibigay ng benefit sa marami pong mga tao sa Israel noong araw. Kaya ginamit po siya ng Panginoon. As an example, tinuring po tayo as oak of righteousness. Meron pa pong isang karakteristikang oak tree na yung kanya pong mga dahon can absorb airborne pollutions. Na bilang mga Kristiyano, sabi po ng Bible, we will preach good news sa kabila ng maraming mga bad news. Can I hear amen? That we can release people who are in prison, kahit ganun na kalalim, kahit na ganun na kadami ang kanila pong mga kasalanan, marahil. Pero kapag tayo po ay nag-preach ng words sa kanila, mababago ang buhay po nila. And this is the blessing of being an oak na sinasabi po ng Bible. Okay? Hindi ko alam kung saan nila kinuha ito, na kaya daw mag-absorb ng yung isang tree is mag-absorb ng 10 pounds of air pollution every year. Pag nyo na ho akong tanongin paano nila ginawa, hindi ko po kayo masagot. Pero yun ho yung kanilang pag-aaral. So taon-taon, meron po siyang ina-absorb pero pinaprocess po niya. Kapag nilabas na po siya, isa na pong napakagandang hangin. And you know, my brothers and sisters, kaya pala tayo tinawag na oak of righteousness. Doon ko na i-connect yung sinasabi po ng Bible, we are the salt and the light of this world. Can I hear amen?
nape-preserve ang sanlibutan ng dahil sa atin. Ang mundo ay punong-puno ng darkness, but because of us, magkaroon po ng light ang sanlibutan. And this is our calling. And this is our position. And this is the very reason kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. And so we are called to be trees of life. Can I hear amen? We are all called to be trees of life, oak of righteousness. At doon po sa verse 3, sinasabi din po ng Bible, we are the planting of the Lord. Amen? And because we are the planting of the Lord, alam ng Panginoon ang position po natin. Alam niya kung gaano ka-polluted ang air. But because of us, we can process it. Okay? Dahil po sa atin, napaprocess po natin ang lahat ng yan. At pagkatapos mailabas po natin, good news na ang lumalabas sa atin. And this is our calling. This is our position. This is our church. Are you with me? And so every day we need to accept sa buhay po natin, sa puso at isip po natin, ito ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin. That never allow yourself na mabuhay po tayo sa isang araw na wala po yung Holy Spirit ng Panginoon. Because whether you like it or not, sa lahat ng pupuntahan natin, sa lahat ng mga taong makakausap po natin, ang role po natin, it is like an oak. Okay? We will absorb, but we will process, and then, after that, we can preach the good news. Napakahalaga po na maunawaan natin ang role po na ito. At tinignan ko po ang ibig sabihin ng oak tree. Oak tree represents strength, stability, and endurance. Sa picture pa lang na makikita natin, kung makikita po natin kung gaano kalaki, can you imagine a 400 years old na tree? Gaano kaya kalaki yan? Di ba natin may pakita yung puno? Parang may mga tao sa ilalim. Sensya na ho kayo, hindi ba masyadong kabisado mag-research eh? Nagtago sila? Okay. Gaano kaya kalaki ang puno po niyan na kung maghawak-hawak kamay ang ilang tao kaya ang po pwedeng, o yung para yakapin yung isang kahoy? Kasi usually, dito po sa Pilipinas, pag nagkikwento po ang lahat ng nagtanim ng melina at saka nung, mahogany, pag may nagtanong, kunusi ka darakalyo kayo mon. Sabi nung iba, ganito. So, hindi mo alam kung ito ba o ito. Pero meron naman po yung mga marunong, sabi nila, ready for harvest na. Mga ganito na kalaki. So, alam po nilang sinusukat. So, ilang taon yan? Sa mga professionals, alam po nila. Yung ganito daw po kalaki, 4 years to 5 years. Pwede na pong i-harvest, pwede na pong gawing timber. Now, an oak tree of 400 years, gaano po siya kaya kalaki? It is a symbol or it represents strength. Now imagine, katulad po nung nabanggit ko po sa inyo, ang principle po ng kahoy ay kung gaano kataas ang kahoy, ganun kalalim yung kanyang, amen? Sa mga engineers, alam po nila yan. Kung gaano kataas yung building, dapat alam mo. Kung gaano kalalim ang gagawin mong foundation, dahil kung hindi, madali mabuwal at madali masira ang building mo. Because God is a very good engineer.
Alam niya ang mga darating na bagyo, alam niya ang mga darating na storms, kaya ang oak na ito ay pinalaki niya ng ganyan, nilaliman niya ng ganyan, bago po niya gamitin na example para po sa atin sa mga panahon po na ito. Can I hear amen? And so if you want to become a tree of life, be sure na yung atin pong ugat, yung atin pong maturity ay ganun po kalalim kung gusto po natin na tayo ay matawag na oak of righteousness. And so you need to do your best. Hanapin mo yung mga paraan, paano ba ako mag-mature? Ano gagawin ko? Amen? Can I hear amen? Kapatid, ang pagiging born again ay hindi po ito gaya-gaya putumaya. Nung nagsimba ang kaibigan mo, nagsimba ka lang din. Amen? Nung merong dumating parehong problema, bakit yung kaibigan mo nabuwal, bakit ikaw na natili? Bakit may mga Kristiyano, they matured, nag-mature ng sobra. They are living fruitfully in their Christian life. Pareho naman kaming pupunta ng Sunday service. Pareho naman kami ng preaching na pinapakinggan. Pareho kaming pastor na inaatenan. Pareho ng awit na inaawit every Sunday. But listen, gaano po ba natin nilaliman ang ating buhay Kristiyano? Amen? Bakit yung iba, ang galing nilang mag-encourage? Bakit ako hanggang ngayon, ini-encourage pa rin ako hanggang ngayon? We are all called to be oaks of righteousness. Can I hear amen? Can we say it again? Oak of righteousness. Bad air, tinanggap ng oak. Dinigest. At pagkatapos nung nilabas po niya, para sa kapakinabangan po ng tao, isa na pong na-process na oxygen ang kanyang ibinibigay. Preaching the good news to the people. And there, God, binigyan po tayo ng title, we are the planting of the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, Diyos ang nagtanim sa'yo. Can I hear amen? At ang Panginoon, kapag po siya'y nagtanim, sinisigurado ko po sa iyo, ang kanya pong itatanim is a good seed. And that seed, when planted, it will grow. And it will grow, and it will bear much fruit for God's glory. Amen. So, strength, stability, and endurance. Yan kung bakit ginamit po ng Panginoon, inihawig po tayo o inihantulad po tayo sa isang oak, ganun kalalim, ganun katibay, ganun katatag. And then God will call us the planting of the Lord. Why? Balik nga natin sa verse 3. Hallelujah. They will be called oaks of righteousness, the planting of the Lord. Ano sabi niya? For the display of His splendor. Upang ang Panginoon ay mapapurihan sa buhay po natin. That we will display the glory of the Lord. Amen. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, display. Alam mo yung pag sinasabing display? Yung para kang ikaw yung representative ng Panginoon na nilagay ka sa eskaparate. Tapos glass. Ipinapakita ka, oh, for the glory of the Lord.
Ganun po pala yun, ano? Na kapag tayo po ay tumayo bilang isang tunay na Kristiyano, naintindihan natin, na isa puso natin kung ano ang pagiging Kristiyano po natin, we display the glory of the Lord. Hindi mo kinakailangang magtago, hindi mo kinakailangang umiwas. Bakit? Planting ka ng Panginoon eh. To display God's glory. At alam nyo, kahit hindi pa po tayo mag-preach, people will believe that we are Christians and we are the people of God. Can I hear amen? Lately, ako po ay, tawag doon, nagmamature din po tayo doon po sa how we stand as Christians. Kapag tayo po ba'y naglalakad sa daan, paano tayo maglakad? Paano tayo makipagkwento sa mga tao? Kapag tayo po nagkikwento, ano yung kwento mo? In abundance of the heart, the mouth speaks. Can I hear amen? Kung ano daw po yung nasa loob natin, sa puso po natin, yun yung lalabas sa atin. If we are filled with power, we will speak with power. If we are filled with righteousness, we will speak righteousness. If we are encouraged, we will speak encouragement. The planting of the Lord. Paano tayo mag-isip? Yun ho ang lalabas sa atin. Amen? Mag-isip ka ng negative, lalabas at lalabas ang negative po na yan. Maglagay ka ng mga negative things in your heart, it will surely come out. Amen? May nakikinig pa rin po ba sa akin? Maglagay ka ng loneliness sa puso mo. Uray pa'y 1 inch ti make up mo. Rumwar la taday ta. Ang kapal nga ng lipstick at makeup mo, hindi ka naman marunong ngumiti. Kaya lang naman sa realidad po ng buhay, wala nang gaganda, doon tayo po ay mabuhay tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos. Can I hear amen? Awan masida, ken adati masida, ngam adda ni Jesus itibiyag, ang saya ng buhay. Amen? May kasama ka o wala kang kasama, kung kasama mo si Jesus, alam mo, you are secured. Do you get my point? Sabi mo nga sa katabi mo, may pera ka, o wala, kasama mo si Jesus, you have everything. Lagi nating binabasa, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Madalas po sinasabi ng mga born again yan. Minsan nakalagay pa sa sasakyan natin. Nakalagay pa sa wall. Pero minsan ang hirap pong paniwalaan. Kaya ang hirap ipamuhay. The Lord is my shepherd, I have everything. Sabi mo nga sa katabi mo, pera ba problema? Makinig ako kayo mabuti. Merong nagtatrabaho, may sweldo, laging walang pera. Merong isang tambay, walang trabaho, wala ring pera. Yung nagtrabaho at saka yung tambay, pareho lang sila ng problema. Ano yung punto ko? Sinasabi ko bang mag-resign ka? Hindi. Di ba dapat magpasalamat ka? Dahil meron ka.
Can I hear amen? Can I hear amen? Sino dito walang pera? Taas ang kamay. Di ba? Ang piso, pera din po yan. Ulitin ko. Sino dito may pera? Oh, very good. O, di nakangiti kayo ngayon. O, may magandang balita. Makinig ako kayong mabuti. Dadaan ang Espiritu ng Panginoon. Are you all excited? And when the Spirit of God will come and will multiply everything that you have, times 10, how much do you have? How much? Now, if the Spirit of God will come and multiply whatever you have 1,000 times, how much do you have? Ang problema lang po kasi natin, pag umaga, pag mag-pray tayo, Lord, salamat sa buhay, Amen. Di ba pwede nating laliman? Lord, come. Holy Spirit, come. Let the Spirit of healing come. Let the Spirit of multiplication come. Mahirap po bang ipanalangin yan? You need to pray what you need, you pray what you believe, and accept and believe what you pray. And so every day we need the Holy Spirit. So go back to the vision of the church. The Spirit of the Lord is on me. God anointed me to preach the good news to the poor. Huwag kang papayag na wala kang pera. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Dahil kung wala kang pera, hindi ka tao. Yan ang pananaw ng sanlibutan sa atin ngayon. Kaya natutunan ko po sa buhay, amin nga sagpipiso nga iwarawara dagiti ubing, kinukuha ko po yon, nilalagay ko sa bote ng Coca-Cola. Okay? Sa June, sa anniversary, maglatagan po tayo. Alam niyo kung bakit ako nag-iipon ng ganon? Dahil pinaghahandaan ko po ang anniversary ng church po natin. And I want yung mga barya ko po na ito ay meron pong maitutulong for the glory of God, to display the glory of God. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba? Okay. Number 2. The Word of God says, as planting of the Lord, we will grow wherever you go. Lalago at lalago ka. Yan ang pangako po ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, dahil tanim ka ng Diyos, palalaguin ka niya. Can we say it again? Dahil tanim ka ng Diyos, palalaguin ka niya. Alam mo, hindi yata ganun kalabo si Jesus. Pagkatapos niyang nagtanim ng seed, ay pababayaan na lang. He is not a good farmer kung ganun. But because I am a good seed, itinanim ka, didiligan ka niya. Binigyan ka ng sunlight, binigyan ka ng lahat ng pangangailangan mo. So everyone is growing. Can I hear amen? Everyone is growing. Natutuwa po ako sa music team natin ngayon. Lalong-lalo na yung mga musicians. Nung unang tumutugtog sina Ryan, sina AJ, alam niyo, pag tumutugtog ang mga yan, nung araw parang nagkakasakit ako. Iba yung tunog ng bass, iba yung tunog ng lead, iba yung tunog ng rhythm. And sabi ko sa Lord, Lord, make miracle. But because they are the planting of the Lord, kita niyo po music team natin ngayon. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. As if they're already professionals.
Yung lead, kapag nagli-lead po siya, sabi ko, wow, angat na angat. Yung bass, na dati sabi ko nga sa inyo, giniginaw ako, naiinitan kapag nagtugtugan na. Pero ngayon, pag nag-i-skala si Ryan, grabe, parang professional. Yung rhythm, ganun din, and everyone. At nakikita po natin, ang daming mga bagong sibol na lumalabas. Alex, on the keyboard, sira lang po kasi yung keyboard, kaya hindi niya nagagamit. Everyone is growing. Can I hear amen? Yung mga kids po natin, lumalago po sila. Ang bilis po nilang tumanda. Ngayon, may mga ading na. We're growing. The PowerPoints, hindi na po natin masyadong problema. Dati problema ko, lalo na kung laging absent yun nandyan. Wala akong sinabi. And God is good. We're growing. Sabi mo nga sa katabi mo, we're growing. Sabi mo nga sa kanya, you are growing. Lahat po lumalago. Hindi po pwedeng hindi lumago lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, kung hindi ka lalago, sabi mo sa kanya, mananatili kang bansot. Naunawa natin? Kung hindi po tayo lalago sa church po na ito, ano gagawin natin? Pagharap natin sa Diyos, tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Gaano ka ba ka-active sa church na inatanen mo? Ano na i-contribute mo? Ano ginagawa mo? Ilan ang na-encourage? Church, listen to this very carefully. Each one of us, we have a role. Remember, we are all good seeds ng Panginoon. And we are planted in a fertile ground. And because we are the planting of the Lord, we will grow wherever we go. Kung saan tayo itinanim ng Panginoon, lalago tayo. Can I hear amen? Kahit nasa school ka, pwede kang lumago. Pwede kang magamit. Nasa bahay ka, pwede kang magamit. Ako, very proud po ako. Naalala ko yung group, nasaan ho yung mga atulayan group natin, taas nga ng kamay. Yan, hallelujah. Alam niyo, nag-umpisa lang ang seed na yan sa isang JP. Si JP nung araw, high school. Ngingiti-ngiti lang yan, ha? Parang pila-piloso po lang itsura niya nung araw. Pero alam niyo, ang isang JP is a seed. Isang tanim. Isang binhi. That I don't expect nung itinanim po siya ng Panginoon sa atulayan, kalahati po ng 611 galing sa atulayan. It is a seed planted. And now he's growing. Tingnan niyo si JP ngayon. Parang oak, ang laki niya. He's growing. Amen? And Ryan, you need to accept this. Ha? Ang lahat. Kaya tatanungin mo yung mga bata sa atulayan, anong gusto mong paglaki? Ang sagot nila, gusto namin maging bumbero. So, dalawang kambal, nakita ko picture sa Facebook. BFP yung kanilang damit. It's all because of the seed na naitanim. Do you get my point? Marami din pong mga seed na kasama si JP. Pero yung iba, tinuka na yata ng... They're planted, they're good seeds, but they're planted in a wayside. But listen to this. We are all good seeds for God's glory. Sabi mo nga sa katabi mo, you will surely grow wherever you go. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? Alala ko si Ruth, nandito ako ngayon. Alis na siya bukas. Si Ruth, bihira niyo pong makita sa stage yung araw. Lately, bago siya umalis, nagpipreach siya sa pulpit natin. Pero napako po siya sa keyboard. Napako po siya sa media. Alam niyo, nung pumunta siya sa Hong Kong, nag-song lead, nag-dance,
nasa media, keyboard, drums, and everything, nilibot po niya lahat. Ano? Multimedia, pinasok po niya. At natutuwa po ako dahil isa po siya sa mga maraming paborito sa Hong Kong. And as a father, ako po'y natutuwa. Ano ba naman yung mga gamit natin? Ano ba naman sana yung church natin? Pero nung dumating po siya sa Hong Kong, inilagay po siya sa napakalaking stage. International lang nanonood. It's all because we can grow wherever we are. It is because ang assurance po na ibinigay ng Diyos sa atin, we are all good seeds of our God. Can I hear amen? Can I hear amen? If we will believe and we will accept that we are the seed of God, kahit saan ka itatanim, lalago at lalago ka. To display the glory of the Lord. Are you with me? Bago ko po pinipreach ang word po na ito, ako po talagang nag-concentrate na mag-pray sa isang claim, sa isang prayer. How I wish this year, kung maintindihan po natin ang vision po ng church na ito, kung maintindihan po natin ang Isaiah 61 verse 1, lahat po tayo, we can all be used by God for His glory. Campus ministry will grow kung lahat tayo, lahat kayo gagawin ninyo ang tungkulin ninyo. You will become oaks of righteousness. And I believe miracles will happen. Can I hear amen? So, find time. Encourage yourself. Paano ba ako lumaki? Paano ba ako lumago? Amen? Lumaki? Lahat pa tayo kasi nagda-diet, isip natin diet. But anyway, church, we will all launch for 2025. We can start our ministry. We can do our ministry. If we believe that we are called, if we claim that we are called, the Spirit will fill us. At gagamitin po tayo ng Panginoon for His glory. Point number 3, after na tayo po'y lumago, before we go to 3, pwede po ba natin buksan sandali yung verse 4 hanggang verse 9? Okay, can we read it aloud? They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. Mga wasak na buhay, mga sira-sirang pangarap, ang sabi po ng Bible, because of us, the preaching na meron po tayo, the good news that we will preach to the people, we can restore people. We can restore relationship. We can restore even communities. Amen. We will start rebuilding. Sabihin nga po natin, rebuilding. Ano sabi ng verse 5? Aliens will shepherd your flocks, foreigners will work your fields and vineyards. Verse 6. And you will be called priests of the Lord. Say it again, priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of the nations, and in the riches you will boast. Hallelujah. Ngayon ko po naintindihan yung madalas sinasabi po ni Pastor Joshua sa kanyang preaching, sa mga prophecies na tinanggap po natin, money will not be a problem. Nung una na-antipatikuhan po ako sa salitang ganito, that money will not be a problem. Sabi ko, paano mabuhay nang walang finances? Paano ka mabubuhay nang wala kang hanap buhay? But isang bagay lang ho ang ina-assure po ng Panginoon. When we do the perfect will of God, ang sabi po ng Bible,
when we have the vision, God will give us the provision. When we work on the vision of God, He will also provide the provision so that we can go on. Can I hear amen? Can I hear amen? Gawin mo lang yung pinagagawa ng Panginoon. Hindi ka maghihirap. Gawin mo lang ang pinagagawa ng Panginoon. Meron siyang sariling paraan to provide for your needs. Ito, kwento lang. Meron po tayong pastor sa church. He started zero. Nung siya po ay nag-umpisa ng kanyang ministry, tinanong ko siya, Pastor, how much do you need so you can start your ministry? 10 years ago. 10 or 11 years ago. O, computin nyo na. Alam mo, sagot sa akin ng pastor. Sabi niya sa akin, Pastor, kailangan ko lang ng 3,000. 3,000 pesos 10 years ago, yun lang ang kanyang pangarap. Kasi ang trabaho niya nung araw, taga-kolekta siya ng ka-elko. Okay? Taga-kolekta, isuna ti ka-elko. Kagurgura ti tao isuna, tano, adati kinolekta na nga hanga makabayad, maputdanda. And I was so shocked nung sinabi niya sa akin na 3,000 ang kanyang pangarap sa buong isang buwan. And so we provided for that. Now, ang kanyang church ay lumaki at lumaki na. Alam niyo ang good news? Mas malaki na ang kanyang love gift kaysa sa akin. And they're doing good. Equipments ng church, halos pumapantay na po sila sa atin. Doon ko nakita yung rumaragasang pagpapala sa kanila. And I'm talking about 611 Kabugao, Pastor Anton. Nung una, hirap na hirap kami paano mag-augment sa kanila pong pangangailangan. Pero ngayon, God blessed them with so much. Because when they started to obey, when they started receiving from the Lord, blessing came. So much blessing ang dumating sa kanila. And alam niyo, 2 years ago, yung kanyang anak, anong year? Second year college? Second year college yung kanyang anak. Ang course po niya ay agriculture. So, ilang taon ang second year college? Biglang nagbukas ng opportunity na kinakailangan pong mag-practicum, o ano ba tawag yan? OJT, at ang nagbukas na OJT ay Denmark. Sa Denmark, siya mag-OJT. At his age, and the capacity of the family, they cannot provide. Pero alam nyo, God is so good because they followed the Lord, they preached the Word, kahit napakahirap ng preaching ng Word para sa kanila dapat, they followed God. At hindi po sila tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Alam niyo yung anak niya, pumunta doon. At the age of 18, walang kahirap-hirap, ang daming nagpapakamatay na gustong makarating ng Denmark, hindi po makapunta-punta hanggang ngayon. Pero siya napunta po doon. And now, having the salary of 120 to 130,000 a month, God is so good. Sabi nung school, Pastor, nulaki di kayat di anak mo, ngagyan ijay nan. Sabi ko, paano yung pag-aaral? Alam mo, kahit hindi ka pala nagtapos, kung pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka niya. Can I hear amen? Sumunod ka lamang sa Panginoon, money will not be a problem. Resources is not a problem.
Dahil kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kung paano nag-provide ang Panginoon ng mana sa wilderness, ng tubig sa wilderness, He will provide kung ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. And now, ang Denmark ay nag-offer po sa kanya, pwede siya mag-stay doon up to 12 years. Sa bagong kontrata po niya. And I am so proud to tell you, my brothers and sisters, walang naghirap na gumawa ng kalooban ng Diyos. Gagawin mo lang ang kalooban ng Panginoon step by step, listening carefully, and doing what's the perfect will of God. God will provide for you. Can I hear amen? Because we are the priests of the Lord. We are the ministers of God. Anong pangako po ng Panginoon? Verse 9. Their descendants will be known among the nations, and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are people the Lord has blessed. Sa atin at sa mga magiging anak natin, ibe-bless sila ng Panginoon. Can I hear amen? Pwede po ba nating sabihin, ibe-bless ako ng Diyos, ang aking mga anak, ang mga anak ng aking mga anak, ibe-bless ng Diyos. Huwag naman na mangyari na i-bless ng Panginoon yung mga anak mo, ikaw hindi. But we need to claim, mag-umpisa sa atin, ibe-bless tayo ng Diyos. Can I hear amen? Can I hear amen? And this is the assurance na ibinigay po ng Panginoon because we are the priests of the Lord, the ministers of God. Number 3, in your notes nakalagay po dyan, then fill the whole earth. Mapupuno po natin ang sanlibutan. Verse 9, ano ang sabi ng Bible? Your descendants will be blessed. Verse 10, and I delight greatly in the Lord, my soul rejoices in my God, for He had clothed me with the garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. God will surely fill the earth. Verse 11, for as the soil makes the sprout come, and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. Now, can you imagine? Kapag tayo po ay tinanim ng Panginoon, katulad po ng oak, we will all grow. Kapag tayo po fully grown, gaano kalalim yung atin pong mga ugat? Gaano kayabong yung atin pong mga sanga? At kung lahat po tayo ay planting of the Lord like the oak, we can easily feel, hindi lamang yung forest, but even the whole world, the whole nation will be filled with oak of righteousness. Can I hear amen? Can I hear amen? Isipin nyo kung lahat po tayo, maging oak of righteousness na sinasabi po ng Bible. Pagbukas mo sa TV, ang daming mga masamang balita, pero dahil sa atin, we will absorb them. We will digest it. And when we will preach the good news. Gaano karaming addict doon po sa barangay ninyo. But because of us, the planting of the Lord, the righteousness of God na meron po sa atin. Can I hear amen? Addict din po ako ng araw. Wala na po akong pag-asa. Basag na buhay, basag na pangarap. Wasak na pamilya. But because of the Spirit of God, binuo po kami ng Panginoon. He anointed us. Amen? Ngayon, nagkaroon ako ng mga anak. And we believe, and we're still working up to now, na kami po ay maging oak of righteousness. So we can be
a living encouragement to many people. At kung lahat po tayo gagawin natin ang mga role natin na ito, mga kapatid kaibigan, imagine, gaano kaya kaganda ang community na kinalalagyan po natin. So today, I want to encourage everyone. This is not the name of the church. Hindi lamang dahil pangalan ng church natin ang Isaiah 61 verse 1. This is a vision. It is a word. It is a promise. At lahat po tayo kasama doon. Can I hear amen? Lahat po tayo member ng tahanan po na ito. That if we believe, we can also be called Oak of Righteousness, the planting of the Lord. And, ano sabi ng title natin? Become a tree of life. And we will fill the earth. Can I hear amen? Become the tree of life and fill the earth. Music ministers, please come. Thank you, Jesus. As the worship team sing this song, shall we just bow our heads? And I want you to pray to God. Tell Him you need His Holy Spirit. Because it's only with the power of the Holy Spirit na tayo po magawa natin yung perfect will ng Panginoon. It is not by might, it is not by power. It is only by the power of the Holy Spirit. Lahat ng nais ipagawa ng Panginoon sa atin, we cannot do it by ourselves. Whatever situations ng ating pong mga family, maybe we have given our best. Lahat ng mga naisip na nating mga paraan. But up to now, ang hirap nating makita ang result. But today, I want you to pray. Ask for the Holy Spirit. He will give you the wisdom. He will give you the power. He will give you even the strategy. Yes. Because you are the planting of the Lord. You are the planting of the Lord. You are the priest and you are the minister of our God. You are lifted high.
Spirit of God to come. Sweep this place, Holy Spirit, as your people worship. Touch every soul. Touch every spirit. Holy, holy forever. The angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let me sing it in the Spirit now. Hallelujah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Only the worship thing. I want you to sing this in the Spirit. Everyone, I want you to lift your hands. Just allow the Holy Spirit to come and touch you. Fill every life. Holy Spirit, I pray, let your anointing come and begin to fill the hearts of your people. Fill us with your power, Holy Spirit. Lord, come and fill us now. Remove that fear. Remove that fear. And fill us with your power. Remove every doubt in our hearts now. And fill us with your Holy Spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Every reasoning in our minds, rejection of the word, I rebuke you. Get out in the hearts and minds of your people now. In the name of Jesus. And Lord, I pray, let your Spirit come like a fire. Consume every negative thought. Consume every negative spirit. All the reasonings, all the pains, all the doubts. In the name of Jesus. Remove it, O God, in the lives of God's people. That today, O God, may we be called oaks of righteousness. Lord, begin to plant into our hearts. Deepen it, O God. We are the seed, the good seed of the Lord. And that we are the planting of God. Everyone, I want you to claim it in Jesus' name. You are the planting of the Lord. You are a good seed. God's favor will be in you. Sickness and diseases, it's not a problem. Financial problem, it's not a problem. I'm telling you. Touch God's heart. Lord, touch the hearts of your people now. Heal every sickness and diseases. Heal every broken heart. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, remove all the pain in the hearts of your people, O God. Lord, maglagay ka ng space, ng seed ngayon sa kanila pong mga puso.
that I declare, Lord, walang lalabas sa lugar na ito, Panginoon, empty-handed. But they will receive their portion. Lord God, in Jesus' name, send forth that Spirit now. Lord, fill your people with your Holy Spirit. Hallelujah. La, 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 la. Come on, just welcome the Holy Spirit to come. Pray, pray in the Spirit. I want you to ask the Holy Spirit to fill you. Yes. Let the fire of God's anointing be upon you in Jesus' name. Lord, I pray, let your anointing flow, flow, flow. Fill your people in Jesus' name. La, 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 la. La, 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 la. Everyone lift your hands. Let the angels cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Yes, hallelujah. Your people sing. Holy to the King of Kings. Be holy, holy forever, for the very last time now. Hallelujah. Yes, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Only the keyboards now, only the keyboards. Church, remember this. You are the planting of the Lord, called to be oaks of righteousness. God, thank you for the word that we received today. And I pray, O God, in Jesus' name, ang bawat salita na narinig namin, hayaan mo, Lord, na maitanim sa puso at isip ng bawat isa. And that, Lord, we claim for your word. Lord, I pray, accomplish great things in the lives of your people. Let them receive your anointing. Let them receive your power. That beginning today, Lord, we shall speak on the good news, Lord, na ginawa mo na sa amin. That, oh God, by your stripes, we've been healed. And now we are healed. That by your blood shed in the cross, Lord, we are forgiven and now we are clean. That in your life, my brothers and sisters, no more condemnation. No one can separate you from the love of Christ. And that with the blood of Jesus, we are made righteous because of God's righteousness. And that now we can call to our God, Father. Because you have a Father, He will surely supply all your needs
You can ask to your Father in heaven. God will surely give you everything that you need. He became poor in the cross so that we all become rich. This is His promise. Panginoon, ang lahat ng mga ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, we claim it today. We receive it today. And that, Lord God, in our lives now, may you fill us with your Holy Spirit so we can speak the good news. We can preach the good news. That wherever we go, O God, we shall grow. Because we believe we are the seeds, good seeds planted by the Lord. Panginoon, I speak blessing for your people now. Ang lahat ng pangangailangan nila ipagkaloob mo sa kanila. Ang bawat sakit karamdaman, pagalangin mo. Maging sa lahat na nanonood, Panginoon, ngayon, Lord, open the floodgates of heaven for your people. May you release the blessing they need. May you release, O God, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat sa amin, maging sa aming pong pag-uwi, ingatan mo kami at samahan. May your traveling mercies, O God, be upon us all. Makarating kami sa mga pansamantalang tahanan namin ligtas at madatnan namin ang mga pamilya namin, Panginoon, nandoon ang kapayapaan sapagkat ito po ang pangako mo sa amin. Kaya, Ama, salamat po. Salamat sa mga salita na tinanggap namin. We thank you even for the Holy Spirit that filled us now in the name of Jesus. Lord, we just bring you back all the praise, all the glory in the mighty name of Jesus. And everyone will shout and say, Amen. Pwede ba bang kumamay tayo ng 5 tao, sabihin mo sa Kanya, you are the planting of the Lord. God bless you all. See you next Sunday.